Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At makikitang nasa harap na sila ng napakalaking gate. At ilang sandali pa, ito ay nagbukas. At makikitang tumawid na sila sa tulay. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na ito raw pala talaga ay transparent. Pakiramdam niya raw naglalakad siya sa mga ulap. Gustong-gusto niya raw talagang makuha ang architectural ability na ito. Ang mga Earth Fairies daw na ito ay napaka-impressive. Sinabi naman ni Hwayon sa Demon King na sa tulay daw na ito, hindi raw maaaring tumawid ang mga karwahe dito kaya patawad daw sa discomfort. At makikitang pawis na pawis si Hwayon at tila ito ay nanginginig. Kaya napatanong ang Demon King kung natatakot daw ba ito. Ito raw ba ay dahil sa napakataas ng tulay na ito, o dahil sa ito ay transparent. Ngunit nagtanong lang si Hwayon kung kamusta naman daw ba ang Highness, ayos lang daw ba ito. At nagsabing sadyang hindi lang daw kasi siya sanay sa mga matataas na lugar gaya nito. Binigyan naman ng payo ng Demon King si Hwayon. Habang naglalakad, tumingin daw ito sa likod ng mga taong nasa unahan niya. Dahil kapag mayroon dong naglakad sa harap niya, ibig sabihin daw nun mayroong path. Tila naliwanagan naman si Hwayon nang marinig ito at napasabing engrave niya raw sa puso niya ang mga sinabi ng Highness. At makikita ang mga kalapati na lumilipad sa itaas nila. Angels na naman, sambit naman ni Sedna at nagsabing hindi naman daw siguro nandito ang mga ito upang kunin siya hindi raw ba, sabay hawak sa coat ng Demon King. Sinabi naman ng Demon King na mukhang nagmamadali raw ang mga ito para sa isang bagay kaya sa tingin niya raw hindi si Sedna ang sadya ng mga ito. Sumagot naman si Sedna na ngunit kapag nakita daw siya ng mga ito, siguradong kukunin daw siya ng mga ito. Mukhang galit daw sa kanya ang ibang mga angels. Tinanong naman ng Demon King si Sedna kung mahirap daw ba para sa kanya na mag-anyong tao. Sumagot naman si Sedna na hindi naman daw ngunit sadyang, tinawag naman ng Demon King si Tai at sumagot naman ito. At sinabi ng Demon King kay Tai na gawin daw nito ang lahat upang malaman kung saan naninirahan ang mga Earth Fairies. Dahil kung talagang ang mga ito raw ang gumawa ng tulay na ito, siguradong nasa malapit lang daw sila. Ako, sambit naman ni Tai at sumagot naman ng oo ang Demon King. Siya lang daw ang makakagawa ng bagay na ito sa ngayon. Ngunit my king, sambit naman ni Tai at nagsabing hindi raw ba't parang napakarami namang mga angels na gumagala ngayon sa city. Bakit? Takot ka? Tanong naman ng Demon King at sumagot naman ng oo si Tai. Makikita naman ang pagkainis ng Demon King nang marinig ito at napasabing silang lahat daw ay nagpaparade na mga duwag. Ngunit my king, sambit naman ni Tai at nagsabing ayos lang daw ba talaga na mapalayo siya sa kanya. Kung wala siya rito, sino raw ba ang magsiserve sa kanya? Ngunit nagtanong lang ang king kung kini-question daw ba nito ang orders niya. Umalis na raw ito at magsimulang hanapin ang mga Earth Fairies. At sumunod na nga si Tai dito, ilang sandali pa ay nilapitan naman ng Demon King si Sedna. Napatanong naman si Sedna kung ano raw ba yon. Ngunit hinawakan lang ng Demon King ang kwintas ni Sedna at nagsabing i-inject niya raw dito ang kanyang demonic energy. Bakit? Sambit naman ni Sedna at nagtanong kung ano raw ba ang mangyayari kapag ka nagkaganon. Sumagot naman ang Demon King na ang demonic essence niya raw ay magga-guard kay Sedna laban sa mga angels. At lumipat ang eksena sa city. Dito ay makikitang dumungaw-dungaw si Tai. At napasabi sa kanyang isip na mukhang mahirap daw talagang hanapin ang mga yon dahil ang mga ito raw ay hindi nakatira sa surface kundi sa ilalim ng lupa. Kailangan niya raw bang i-lure ang mga yon ng mga bagay na gusto nila, ngunit wala pa raw siyang masyadong alam tungkol sa mga ito. At makikitang naguguluhan na siya kung ano ang gagawin niya. Ngunit nagulat siya nang marinig niya ang boses na nagsasabing ano, hindi mo alam, at makikitang mayroong mga tao sa hagdan. At sinabi ng isa na hindi raw ba kaya na unang bisita lang ng gentleman na ito dito sa city. Kung kailangan daw nito ng tulong, maaari daw nila siyang bigyan ng guide.
O really, sambit naman ni Tai at nagsabing kung ganon, maaari daw ba nilang hanapin ang mga Earth Fairies para sa kanya. Ano? Earth Fairies? Pagtataka naman ng tatlo. Oo, sambit naman ni Tai at nagsabing sinabi daw ng master niya sa kanya na hanapin niya kung saan naninirahan ang mga yon ano man ang mangyari. Earth Fairies, sambit naman ng isa at sinabi naman ng isa na ano raw ba ang pinagsasasabi ng taong ito. Sinabi naman ni Tai na ito raw ay order mula sa kanyang master. Siguradong malalagot daw siya kapag hindi niya ito nahanap agad. Master, sambit naman ng isa at nagtanong kung ito raw ba ay isang servant or something. Anong klaseng servant daw ba ang naglalakad ng mag-isa at hindi kasama ang master niya? Ngunit sumagot lang si Tai na sinabi niya na raw sa kanila na ito ay order mula sa master niya. At nagsabing ang master niya raw ay napaka-amazing. Ginagawa daw nito kung ano ang pumasok sa isip niya at ito raw ay napaka-refine sa ganoong mga bagay. At kahit na ano pa man daw ang gawin niyang pag-abala dito, palagi pa rin daw siyang binabati nito ng nakangiti. Ngunit, ito raw ay napaka-strikto pagdating sa trabaho. Kaya kapag hindi niya raw nagawa ng maayos ang trabaho na ito, siguradong bubugbugin daw siya nito. Ngunit binubugbog lang daw siya nito sa paraan na hindi mae-anhibot ang ability niya na magtrabaho. Kaya ikinararangal daw ni Tai na nagkaroon siya ng pagkakataon na pagsilbihan ang isang napaka-charismatic at napakabait na master. Oo, sambit naman ng lima at nagsabing nagtutunog daw talaga na napaka-impressive ng master nito. Sinabi naman ni Tai na ngayong alam na raw nila kung anong klaseng master ang pinagsisilbihan niya, sabihin na raw nila sa kanya kung nasaan ang mga Earth Fairies. Well, sambit naman ng isa at nagsabing maaari daw nilang gawin yun kung magbabayad ito sa kanila. Really? Sambit naman ni Tai at nagsabing dapat kanina pa raw nila ito sinabi. Magkano raw ba ang kailangan nila, sabay labas ng supot. Makikita namang napukaw ang pagka-greedy ng mga ito. At sumigaw na kailangan daw nila ang lahat ng mayroon si Tai at makikita ang isang lalaki sa likod ni Tai na hahampasin na siya ng bat. At, makikitang humandusay si Tai sa sahig, damanak ang kanyang dugo, at nabitawan niya ang supot. At makikitang pinulot ito ng isa. Nagtanong naman ang iba kung magkano raw ba ang laman, buksan niya na raw ito. At napasabi sila na mukhang naka-jackpot daw sila at napatanong kung totoo raw ba ang lahat ng ito. At napatanong naman ang isa kung anong uri daw ba ng servant ang magdadala ng ganito at ganito pa karami. Sinabi naman ng isa na verify daw nila kung tunay ito. At kung tunay daw ito, maaari na raw silang umalis dito sa city. Napasigaw naman ang isa na mayaman na raw sila ngayon. Ngunit makikitang dahan-dahan na tumayo si Tai at narinig naman ng isa ang mga tunog na ginagawa nito. Kaya napalingon siya at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. At makikitang nakatayo na si Tai at mapapansin ang pagdudugo ng ulo niya. Napahawak siya sa kanyang ulo, napamura, tiningnan ang dugo sa kanyang kamay na nagmula sa kanyang ulo, at napasabing sira na raw ang katawan na ito. Makikita namang hindi makapaniwala ang mga tulisan dito. At napasigaw sila kung ano raw ba ang nilalang na ito. Sinabi naman ni Tai na mukhang kakailanganin niya raw ng maraming dugo upang maayos ang katawan na ito. At makikitang nag-extend ang buntot niya papunta sa mga tulisan. Ginapos niya ang isa gamit ang buntot niya, at ito ay napasigaw. At makikita namang tumakbo ang iba habang sumisigaw ng halimaw. Ito raw ay halimaw. Ngunit, maya-maya pa ay makikitang nabalot na ng dugo si Tai at dinidilaan nito ang kanyang daliri. At nagsabing ngayon, gagamitin niya raw ang mga taong ito upang i-repair ang mga sugat niya. At makikitang damit na lang ang naiwan sa mga tulisan. Maya-maya pa ay nadismaya siya at napasabing nadumihan daw ang mukha niya. Anyways, sambit ni Tai, makikita ang silhouette ng dalawang nilalang sa corner, at nagtanong si Tai kung nag-enjoy daw ba sila sa panonood at tinawag ang mga ito na Earth Fairies. Lumabas naman ang dalawa at nagtanong kung paano daw nito nalaman na nandito sila.
Sumagot naman si Tai na nag-iisip daw siya ng bagay na gusto nila upang i-lure sila, ngunit sa kabilang banda, narinig niya raw na hate ng mga ito ang dugo. Wala raw gustong makakita ng shit na naka-plaster sa bakuran nila, hindi raw ba? Kaya naisip niya raw na kapag nag-spray siya ng dugo sa buong paligid, may posibilidad daw na lalabas sila upang i-get rid ang amoy. Ibig sabihin, ang tanging rason lang daw kung bakit nakinig siya sa mga taong yon ay upang patayin sila. Ano raw ba sa tingin nila? Magandang reasoning, hindi raw ba? Ngunit sumagot lang ang dalawa na gusto daw nila ng mga makikintab na bagay. Napakaganda raw ng mga ito. So gusto nyo ng mga gems, sambit naman ni Tai sabay pulot sa supot. Makikita namang natuwa ang dalawa dito. Sinabi naman ni Tai na kung ganon, ibibigay niya raw ang lahat ng ito sa kanila. At makikita namang nabighani ang dalawa rito. Maya-maya pa ay sinabi ng isa na, ngunit, ano raw ba ang kondisyon nito? Wala dong libre sa mundong ito. Sinabi naman ni Tai na ito raw ay matalino. At sinabi niya sa dalawa na hinahanap daw sila ng master niya. Kaya kapag sumama daw sila sa kanya, ibibigay niya raw ang lahat ng ito. Sasama daw ba sila? At makikitang natakot ang dalawa sa mukha ni Tai. At, lumipat ang eksena sa hotel kung saan napasabi ang Demon King na ang mga ito pala ay mga Earth Fairies. Nagpakilala na Ran Shusho ang isa at Rin Shusho naman ang isa, at sinabi naman ng Demon King na siya raw ay si Lajir. Hinimas niya ang ulo ni Tai, at nagsabing good job na siya namang ikinagalak ni Tai. Maya-maya pa ay nagpasalamat si Tai, kumindat, at nagsabing magpapalit daw muna siya ng damit. Okay, sambit naman ng Demon King at napasabi sa kanyang isip na anyways, nagtataka daw siya kung ano ang magiging itsura ng mga Earth Fairies. Ngunit ang appearance daw pala ng mga ito ay katulad lang sa mga tao. Kung titingnan mo raw ang mga pakpak at mga whiskers nito sa kanilang mukha, ngayon naiintindihan niya na raw kung bakit sinasabi na ang mga ito ay resemblance ng butterfly at pusa. Lajir, sambit naman ng isang Earth Fairy at nagsabing normally, ang mga tao daw at mga Earth Fairies ay close sa isa't isa, at sinabi naman ng isa na binibigyan daw sila ng mga tao ng mga magagandang bagay kapag tinulungan nila ang mga ito. Sinabi naman ng Demon King na kung ganon, maaari din daw ba silang maging close? Oo, sambit naman ng isa at nagsabing napakaganda raw ni Lajir kaya gusto niya raw ito. Sinabi naman ng isa na napakaganda raw ng buhok ni Lajir sabay sabing twinkle twinkle. Napahawak naman ang Demon King sa kanyang buhok at napasabi sa kanyang isip na ang bluish silver na buhok daw na ito raw ay nakakaagaw ng atensyon sa mga tao at mga fairies. Maya-maya pa ay lumipad ng paikot-ikot ang isang fairy sa Demon King na siya namang ipinagtaka nito. At sinabi ng fairy na napakaganda raw nito. Inextend niya ang kanyang kamay, at nagsabing ito raw ay pure, black, na siya namang pumukaw sa Demon King. At makikitang hinawakan ni Tai ang kamay ng fairy. Makikita naman ang takot sa mukha ng fairy. Sinabi naman ni Tai na mukhang habang wala raw siya, nakarinig daw siya ng bagay na hindi dapat sambitin. Sinasabi raw na ang mga fairies ay mayroong mga mata na kayang tumitig sa kaluluwa. Makikita namang nanginginig na dito ang fairy at tinawag naman itong Rin Shusho ng isa at nagsabing tumakbo raw ito. Dinagdag pa ni Tai na gayunpaman, ang language ability daw ng mga ito ay worst kumpara sa kanilang eyesight. So baka nalito daw ang mga ito sa pangalan ng kulay. Hindi raw nila alam kung kailan at saan nila dapat at hindi sabihin ang isang bagay. Sinabi naman ni Ron kay Rin na wag na raw nito uli babanggitin ang katagang black. Sumagot naman ng okay si Rin. At sinabi ni Ron kay Tai na ngayon bitawan niya na raw ito at sinabi naman ni Rin na oo bitawan na raw siya nito. Sumagot naman si Tai na hindi raw ba dapat magsabi sila ng please. At sinabi na nga ng dalawa na pakiusap bitawan daw nito si Rin. At binitawan na nga ito ni Tai sabay lingon. Mga mata na kayang tumitig sa kaluluwa, sambit naman ng Demon King at nagsabing iyon daw ay isang annoying na ability na mayroon sila.
Napasabi ang Demon King sa kanyang isip na hate niya raw mag-deal ng mga ganitong bagay. Susuko na lang daw ba siya tungkol sa construction? Maya-maya pa ay makikitang lumabas si Sedna, sinambit ang pangalang Lajir, at nagtanong kung bakit daw ba napakaingay. Napatingin siya sa dalawa, nagtaka, at napatanong kung sino raw ba ang mga ito. Napatingin naman ang dalawa kay Sedna at sinabi naman ng Demon King na ito raw ay ang mga Earth Fairies na hinahanap niya. Aha, sambit naman ni Sedna, binati ang dalawa, at nagpakilalang siya raw ay si Sedna. Makikita namang kumikinang ang mga pagmumukha ng dalawa habang tumititig ng malapitan kay Sedna na siya namang ipinagtaka nito. At maya-maya pa ay pinag-agawan nila si Sedna. Niyakap ito ng dalawa, at sinabi ni Ron na ito raw ay kamukha ng kanilang queen. So cute, sambit naman ni Rin at napasabi naman si Sedna na nakikiliti daw siya. Napasabi naman ang Demon King na hindi niya na raw alam kung ano ang gagawin. Bukas niya na lang daw pag-iisipan ang tungkol dito. Makalipas ang ilang sandali, makikitang natutulog na ang dalawang fairies, ang Demon King, habang nakaupo naman si Tai malapit sa bintana habang nakatingin sa labas. Maya-maya pa ay nagising ang dalawa nang may narinig sila. Bumangon sila, nagkatinginan, at sinabi ni Rin na tinatawag daw sila ng Queen. At nanginginig na nagsabing mukhang nasa panganib daw ang tahanan nila. Kaya lumipad ang dalawa at nagsabing kailangan na raw nilang umalis. Ngunit lumataw si Tai sa harap nila at nagsabing patawad ngunit hindi niya raw mahahayaan yun. Kung wala raw order mula sa King, hindi raw sila maaaring makaalis sa building na ito. Makikita namang medyo natakot si Ron dito, ngunit sumigaw si Rin na umalis na raw sila. At makikitang sabay na nag-imit ng energy ang dalawa. At mararamdaman ang napakalakas na pressure sa loob ng silid. Napasabi naman si Tai sa kanyang isip na normally ang mga ito raw ay maraming ngunit narinig niya raw na nakakatakot ang mga ito kapag ka nagalit. Mukhang mayroon dong nangyari sa kanilang queen. Ngunit, makikitang nagising ang Demon King at nagsabing sabay daw silang pumunta doon. Total kailangan niya rin dong ma-meet ang queen nila na siya namang ipinagtaka ni Rin. Nasa panganib ang boss ninyo hindi ba? Sambit naman ng Demon King at nagsabing kung ganoon pumunta na raw sila doon. At kung talagang mapanganib daw ang sitwasyon, maaari daw silang matulungan ni Tai. Ano? Ako? Sambit naman ni Tai. Syempre, sambit naman ng Demon King. Dahil siya raw ngayon ay isa lamang napakahinang tao. Ngunit, kung ito raw ay hindi ganoon ka big deal, matapos nila siyang istorbuhin sa kanyang pagtulog, sisipain niya raw sa puwet ang boss nila. Na siya namang ikinagulantang ng dalawa. At makalipas ang ilang sandali ay lumabas na sila. Sinabi naman ni Huayon sa prince na napakadelikado raw na mag-rush papunta sa domain ng mga Earth Fairies. Ngunit sumagot lang ang Demon King na medyo na-depressed daw siya. Siguro ito raw ay dahil sa nakakaramdam siya ng nostalgia. Bigla na lang dong gusto niyang makitang muli ang ina niya. At ang mga batang ito raw ay umiiyak na makauwi, kaya ano pa raw ba ang masasabi niya? Nanghina daw siya nang makita ang pag-iyak ng dalawang ito at muntik na raw siyang napaluha. Makikita namang tila hahawakan ni Huayon ang Demon King at napasabi sa kanyang isip na kahit pa raw na ang Majesty ang nakatakdang maging king sa bansang ito, still ito pa rin daw ay bata pa. Siya raw ay naging inconsiderate sa feelings nito. Kaya yumoko siya sa harap ng prince at humingi ng tawad. Bilang isang servant dapat maging mas considerate daw siya sa feelings nito. Well, sambit naman ng Demon King at nagsabing kung ganun tumahimik na lang daw ito at sumunod sa kanya. Na siya namang ipinagtaka ni Huayon, ilang sandali pa ay makikitang narating na nila ang transparent na tulay. At makikitang nasa ilalim sila ng tulay na ito. At sinabi ni Ron na dito raw sila dumaan. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na ito raw ay nasa ilalim ng solar bridge hindi raw ba? At makikitang sinundan nila ang dalawa. At ilang sandali pa,
makikitang nasa loob na sila ng isang magic circle at mapapansin na ito ay nasa loob ng isang barrier. Napasabi naman si Tai na so ito raw pala ang rason kung bakit hindi niya ito mahanap. Napasabi naman ang Demon King na tinatago daw ng barrier na ito ang entrance. At mukhang ito rin daw ay napapalibutan ng mga illusional fairy dust. At sa tingin niya raw, napaka-imposible na makita ang magic circle mula sa labas. Ilang sandali pa ay makikitang nagkaroon ng butas ang gitna ng magic circle. Lumapit sa butas si Hwayon, at sinabi niya sa prince na ito raw ay isang napakalalim na cliff. Hindi niya raw alam sa mga fairies ngunit napaka-imposible daw na makapasok ang mga tao dito. Ngunit sinabi ni Rin kay Hwayon na wag daw itong mag-alala dahil magpapadala daw ng pakpak ang queen para sa kanila. Pakpak, pagtataka naman ni Hwayon, ilang sandali pa ay makikitang inilipad sila ng mga fairies pababa. Napasabi naman ang Demon King na so ito raw pala ang tinutukoy ni Rin na pakpak. Kung alam niya lang daw na magta-travel sila sa ganito ka-cheap na paraan, sana tumalon na lang daw siya. Sinabi naman ni Tai na at least ito raw ay comfortable hindi raw ba. Makikita namang napangiti ang dalawa. Sa labas naman ay makikita ang mga kalapati na lumilipad sa labas ng barrier. Maya-maya pa ay pumasok na ang mga ito sa barrier. At nakita na nila ang magic circle. Tinawag naman na executor ng isa ang isa at nagsabing siguradong nasa ilalim daw sila. Kapag sinayang daw nila ang chance na ito, siguradong hinding-hindi na raw nila ito mahahanap uli. At makikitang ang isang kalapati pala ay si Zadkiel. At napasabi siya sa kanyang isip na bakit nandito raw si Sedna. Sa rate na ito, baka makita raw ito ng ibang mga angels. Sa kabilang dako naman ay makikitang patuloy silang lumipad pababa. At ilang sandali pa ay nakakita sila ng liwanag. Nakarating na sila malapit dito, at makikitang napapikit ng isang mata ang Demon King dahil sa nakakasilaw na puting liwanag. At nang buksan niya ang kanyang mata, namangha siya sa kanyang nakita. Sinabi naman ni Rin na ito raw ang pugad nila. At makikitang bumaba na sila. Napalingon-lingon naman ang tatlo sa paligid. Nakita nila ang isang magical na bulaklak, at nakita rin nila ang statwa. Namamangha namang hinawakan ni Hwayon ang bulaklak. Napatingin naman sa mga statue ang Demon King at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay napaka-detailed. Napaka-imposible raw na maabot ang level na ito kung wala kang alam kung ano ang itsura ng mga demons at angels. Ilang sandali pa ay may biglang sumulpot at pinuri ang silver blue na buhok ng Demon King. Na siya namang ikinagulat nito. At nakita niya ang isang nilalang na nakaupo sa ibabaw ng statwa. Nagsalita uli ito, tinawag na special guest ang Demon King at winelcome. Nagtanong naman ang Demon King kung ito raw ba ang queen ng lugar na ito. Makikita namang tumango ito, Yumoko, lumipad papunta sa magical na bulaklak, at nagsabing oo siya raw ang queen ng mga fairies na ito at ang pangalan niya raw ay Hyun. Sinabi naman ng Demon King na Lajir daw ang pangalan niya. Ang regal na tao na pinili ng God, sambit naman ng queen at nagsabing marahil ang pangalan daw nito ay hindi ang kanyang kabuuan, sapat na raw ito sa ngayon at tinawag niyang Lajir ang Demon King. Thanks I guess, sambit naman ng Demon King at napasabi sa kanyang isip na gaya daw ng inaasahan niya sa queen, nalaman daw nito na siya ay ang Demon King. Sinabi naman ng queen na sa totoo lang daw siya ang dapat na magpasalamat dahil matagal niya na raw inaasam na makita ito balang araw. Good, sambit naman ng Demon King at nagsabing ganoon din daw siya. Nagtanong naman ang queen kung ano raw ba ang dahilan kung bakit ito nagkaroon ng interest sa kanila. Sumagot naman ang Demon King na doon daw sa surface, sinasabi raw nila na ang mga Earth Fairies ay ang nagtataglay ng pinakamahusay na architectural skills sa buong mundo. At ngayong nakita niya na raw ito ng first hand, matatanggap niya na raw ang fact na yon. Gusto niya raw makuha ang ability na ito kung kaya pumunta daw siya rito upang makita ang queen.
Sumagot naman ang Queen na nagagalak daw siya at napakataas ng tingin nito sa kanila. Ganun pa man, kung sinasabi daw nito na gusto niya itong makuha, ang ibig daw bang sabihin nun gusto niyang kunin ang mga bata? Oo, sambit naman ng Demon King at sumagot naman ang Queen na paano raw kung hindi siya papayag. Sumagot naman ang Demon King na kung ganoon, wala na raw siyang magagawa. Siya nga raw pala, kanina, narinig niya raw na ito ay nasa panganib. Iyon daw ba ay isa lamang bullshit? Nagtaka naman ang Queen nang marinig ito. Kaya tiningnan ng Demon King ang dalawa na siya namang ikinagulantang ng mga ito. Ngunit sinabi ng Queen na iyon daw ay hindi kasinungalingan. Totoo raw na siya ay nasa panganib. Sumagot naman ang Demon King na ngunit base raw sa nakikita niya napakaayos naman daw ng kalagayan nito. Sumagot naman ang Queen na ang kabuuan daw ng mundo ay hindi lang makikita sa surface. Tinawag niyang Lodger ang Demon King at nagsabing sila raw na mga Earth Fairies ay gustong-gusto ang mga makikintab na mga bagay gaya ng mga paro-paro na pupuntahan kahit pa ang mga carnivorous na mga halaman kapag nakaamoy sila ng matamis. Lodger, at iba pang aking mga bisita, sambit ng Queen at nagsabing tingnan daw nila ito sabay angat ng kanyang kamay at nagkaroon ng liwanag. Ilang sandali pa ay may tumubo na halaman, at dahan-dahan itong lumaki at nagkaroon ito ng bulaklak. Nilapat ng Queen ang dulo ng daliri niya sa dulo ng bulaklak, at ito ay biglang nagbukas at makikita ang isang itlog na lumabas mula rito. Isang gem, sambit naman ni Huayon. Ngunit sumagot ang Demon King na ito raw ay hindi isang gem na siya namang ipinagtaka ni Huayon. At mababakas naman ang pagkagulat sa mukha ni Sedna nang makita ito. No way, ito raw ay, sinabi naman ng Queen na ang bagay daw na ito ay dinala ng mga bata dito mula sa surface. Nakita nyo ito sa surface? Tanong naman ni Sedna. Sumagot naman ng oo ang Queen at nagsabing ito raw ay tinapon ng walang pag-iingat. At kung hinayaan lang daw nila ito, siguradong napunta na raw ito sa kamay ng mga tao. Napailing naman si Sedna at sumigaw ng hindi. Iyon daw ay hindi posible. Ito raw ay kasinungalingan. Hinawakan naman ng Demon King ang ulo ni Sedna at nagsabing tumigil na raw ito. Sumagot naman si Sedna na ngunit iyon daw ay, at napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na alam niya raw kung ano yon. Ang bagay daw na ito ay hindi dapat nandito. Ito raw ay ang fruit ng susunod na Heavenly King. Ilang sandali pa ay nilapitan ng Demon King ang fruit. Tinitigan niya ito ng mabuti at napasabi sa kanyang isip na ang fruit na nagpapanganak sa mga angels, at tumutubo sa mga sanga ng Heavenly Tree na Yggdrasil. In particular, ang fruit ng susunod na Heavenly King. Maliit pa raw ito sa ngayon ngunit, nararamdaman niya raw ang energy na nagmumula sa loob nito. At tinanong niya ang Queen kung natagpuan daw ba nila ito doon sa kalye. Sumagot naman ng oo ang Queen at napasambit naman ang Demon King ng what a mess. Sinabi naman ng Queen na ganoon din daw ang nararamdaman niya. Sinabi naman ng Demon King na kung ganoon, naiintindihan daw nito na ito ay isang tikang bomb na malapit ng sumabog hindi raw ba? Siyempre sagot naman ng Queen. Sinabi naman ng Demon King na kung ganoon naman pala, bakit daw nito ito ipinapakita sa kanya? Sinabi naman ng Queen na inaakala daw kasi ng mga angels na ninakaw nila ang batang ito. Sumagot naman ang Demon King na siyempre sino naman daw ang maniniwala na hindi nila ito ninakaw. Sumagot naman ang Queen na kung kaya, pakiusap kunin niya raw ang batang ito. Ano? Sambit naman ng Demon King. Sinabi naman ng Queen na kung gagawin daw ito ni Lodger, ipapadala niya raw dito ang bata na mayroong pinakamahusay na construction skills. Napaisip naman saglit ang Demon King at nagsabing mas bitch pa raw pala ito sa iniisip niya. Ganoon ba? Sambit naman ng Queen. Sinabi naman ng Demon King na hindi raw ganoon karami ang tinatawag niya ng ganon kaya dapat mahiya raw ito. Bakit niya raw ito pinulot kung hindi niya naman daw pala kaya ang responsibilidad? At ano raw ba ang gagawin nito kapag binazag niya ito? Biglang pumula ang mata ng Demon King,
nag-release ng energy, at nagsabing ito raw ay ang pinaka-worst. Ano? Pagtataka naman ni Hwayon at napasabi sa kanyang isip na ang bloodlust at pressure daw na ito, hindi raw siya makahinga. Makikita namang nagyakapan ang dalawa sa takot. Makikita namang hindi makaimak ang Queen, at napasabi naman si Tai sa kanyang isip na mukhang nagalit na raw ng husto ang Demon King. Maya-maya pa ay nagsalita ang Queen at nagsabing alam niya raw na hindi nito sasaktan ang batang ito. Bakit mo naman naisip yon? Tanong naman ng Demon King. At sumagot naman ang Queen na nakikita niya raw ito. Kung hindi raw ito kukunin ni Lajir, sa tingin niya raw wala na siyang choice. Kahit saan pa man daw ito nagmula, ituturing niya raw ang batang ito bilang sarili niyang anak. Dahil sa hindi niya raw ma-prove ang kanyang innocence at hindi niya rin naman daw kayang itapon ito, ito lang daw ang tanging magagawa niya. Whatever, sambit naman ng Demon King at nagsabing gawin daw nito kung ano ang gusto niya. Ngunit biglang sumigaw si Sedna ng hindi. Ibalik niya raw ito. Siguradong masama daw ang mangyayari kapag hindi niya ito ibinalik. At sinigaw niya kay Lajir na magsalita raw ito. Alam naman daw nito kung ano ito, hindi raw ba? Binabalak niya raw ba talagang iwan lang ito rito, ganoon daw ba? Napamura naman ang Demon King dito. Kaya bumalik siya at nagsabing mukhang wala na raw siyang choice at napasabi sa kanyang isip na kailangan niya raw ang tulong ni Sedna bilang Ocean God upang ma-fulfill ang wish ng prince. Kaya kung hindi raw siya kumalma rito, siguradong magiging troublesome daw sa hinaharap. Kaya sinabi niya kay Sedna na sige. At sa ngayon, mag-observe na lang daw muna sila sa sitwasyon. At lumipas ang ilang sandali. Ngayon ay makikitang may hinahawakan na pagkain ang Demon. Sinabi naman ni Tai na ito raw ay isang underground food na sikat dito habang makikita naman ang pagkadismaya ng King. At sinabi niya na hindi niya raw kino-consider na pagkain ang mga insekto. Ngunit sumagot lang si Tai na masarap naman daw ang putakte. Sinabi naman ng Demon King kay Tai na ito raw ay isang demonic dragon kaya bakit daw ito kumakain ng ganitong bagay. Sumagot naman si Tai na ito raw ay isa lamang matter of preference. May sarili daw siyang panlasa. Napa what the fuck naman ang King nang marinig ito. Ilang sandali pa ay tumingin ang Demon King sa kabilang dako at makikita niyang nililimlaman ni Sedna ang fruit. Napasabi naman ang Queen na hindi niya raw talaga alam kung ano ang gagawin niya. Sumagot naman ang Demon King na bakit hindi na lang daw ito sumuko at ibalik ang bagay na ito sa mga angels. Dahil kapag nagalit daw ang Heavenly King na si Michaelos, ito raw ay magiging pain maging sa kanya. Nagtanong naman ang Queen kung nag-aalala daw ba ito para sa kanya. Sumagot naman ang Demon King na sinabi niya na raw na kailangan niya ang architectural ability nila. Isang bagay daw kung i-reject nila siya, ngunit hindi niya rin daw gusto na ma-eradicate sila. At isa pa sila ay nakatira ngayon sa ilalim ng Kanas Empire, hindi raw ba? Sumagot naman ang Queen na oo, alay daw nila ang Kanas Empire. Sinabi naman ng Demon King na kung ganoon, isipin daw nito kung ano ang mangyayari kapag inatake sila ng mga angels. Siguradong hindi rin daw magiging ligtas ang Kanas. At ayaw niya raw na ma-flip out ang buong human realm habang siya ay nandirito. At makikitang tila napatawa ang Queen. Ano? Tumatawa ka? Sambit naman ng Demon King at nagsabing seryoso daw siya dito. At makikita namang napareact din si Tai. Sinabi naman ng Queen na mas mabait pa raw pala ito kumpara sa una niyang inaakala. Napatanong naman ang Demon King kung tinitis daw ba siya nito. Ngunit sumagot ang Queen na hindi. Ganun daw talaga ang nararamdaman niya. Kaya salamat daw. Sinabi naman ng Demon King na mukhang ito raw ay fearless kahit nasa harapan pa ito ng Demon King. Napasarado naman ng kamao ang Queen at nagsabing siya raw ay ang ruler ng lugar na ito. Kaya kahit natatakot pa raw siya, hindi niya raw ito maaaring ipakita. Alam din naman daw nito ang tungkol sa bagay na ito, hindi raw ba? Ngunit sumagot lang ang Demon King na iyon daw ay hindi totoo.
Hindi niya raw kailangang puwersahin ang sarili niya sa isang fruit na aksidente niya lang na napulot. At since ito raw ay isang queen, dapat mayroon dong pagkakataon na dapat itong magkaroon ng takot upang ma-preserve niya ang kanyang lahi. Ngunit syempre, bilang Demon King, siya raw ay exempted doon dahil wala daw siyang kinakatakutan. Napatawa naman dito ang queen. At ilang sandali pa ay bumaba siya papunta sa Demon King at nagsabing alright, ipapadala niya raw pabalik sa kalangitan ang Fruit of the Heavenly King. Mabuti, sambit naman ng Demon King. At napatingin siya sa mga mata ng queen. At sinabi niya rito na nagtataka daw siya tungkol sa mga mata nito, ngunit bigla na lang nagkaroon ng pagyanig at makikitang nahuhulog ang mga bato mula sa itaas. Napamura naman dito ang Demon King at napatanong kung ano raw ba ang nangyayari. At napasigaw naman ang queen na mag-evacuate na raw sila. Mukhang ang fruit daw ang sadya ng mga ito. Ilang sandali pa ay may nahulog na naman na malaking bato. At makikitang hinila ng Demon King ang queen. At ilang sandali pa ay makikitang babagsak papunta sa Demon King ang malaking bato. Ngunit biglang dumating si Tai at sinipa ito. At sinabi niya sa Demon King na mag-ingat daw ito. Patakbo namang lumapit si Huayon at nagtanong kung ayos lang daw ba ang prince. At makikitang nagising na si Sedna at napatanong kung ano raw ba ang nangyayari. At nagtanong naman ang mga fairies kung ayos lang daw ba ang queen. Pumunta na raw sila sa ligtas na lugar. Nang biglang may nagland at nagkaroon ng napakakapal na alikabok. Ilang sandali pa ay makikita ang isang pakpak, isang staff, at makikitang ito pala ay si Zadkiel. Na siya namang ikinagulat ni Sedna. At ngayon ay makikitang nagharap-harap na silang lahat. Nagsalita naman ang queen at nagtanong kung ano raw ba ang kabastusang ito. Sumagot naman si Zadkiel na nandito raw sila upang kunin ang bagay na yon. Napasabi naman si Sedna sa kanyang isip na so ito raw pala ang tinutukoy ni Zadkiel na special mission niya. Angel, sambit naman ni Huayon sabay bunot ng espada. Napatingin siya sa prince, at napansin niya na ito ay nakangiti. Napasabi naman si Huayon sa kanyang isip na sa rate na ito, mukhang mamamatay na raw siya bago pa man siya makagalaw. Sinabi naman ni Zadkiel sa queen na bibigyan niya raw uli ito ng warning. Ibalik daw nito ang bagay na yon ngayon din. Sumagot naman ang queen na ang bastos naman daw nito. Kinupkup niya lang daw ang isang abandoned na bata sa ilalim ng kanyang mga pakpak tapos bibigyan pa raw siya nito ng ganitong warning. Ganito raw ba nagpapakita ng pasasalamat ang mga angels? Pasasalamat, sambit naman ng isang angel at nagsabing ninakaw daw nito ang pinakamahalagang fruit sa lahi nila. Tapos nangangahas pa raw itong magbulalas ng kasinungalingan. Sumagot naman ang queen na hindi raw nila iyon ninakaw. Sumagot naman ang angel na kung hindi nila ito ninakaw, bakit daw ito nandito, at wala sa mga sanga ng Tree of Life. Sinabi naman ng babaeng angel na siguradong ang lahi daw nila ang nagnakaw nun upang mapunan ang kanilang kleptomaniac urges. At ngayon sinusubukan pa raw nitong i-blackmail sila na magbigay ng higit pa bago nito ibalik ang kinuha nila. Sinabi naman ng queen na tumigil na raw ang mga ito sa pang-iinsulto sa kanila. Ang bata daw na ito ay inabandon doon sa surface. At napagkamalan lang daw ito ng mga fairies niya na gem at ito ay dinala pabalik dito. Sumigaw naman ang isa na ano raw ba ang pinagsasasabi nitong inabandon. Sumagot naman ang queen na sila raw na mga earth fairies ay walang idea kung paano makakapunta sa heaven. Kaya kahit gusto pa raw nila itong ibalik, napaka-imposible daw na magawa nila yon. At ngayong nandito na raw sila, ibabalik niya na raw sa kanila ang batang ito. Kaya pakiusap tumigil na raw ang mga ito sa pagtawag sa kanila na magnanakaw. Makikita namang humakbang si Zadkiel at nagsabing naiintindihan niya raw. Ire-report niya raw sa Heavenly King ang tungkol dito. Sinabi naman ng queen na kung ganoon, aalis na raw ba sila? Sumagot naman si Zadkiel na wag daw itong masyadong maging relax. Hindi raw nila alam kung anong mga orders ang matatanggap nila mula sa Heavenly King sa hinaharap.
At ang lahat daw ng mga angels ay sinusunod ang anumang ipag-uutos ng Heavenly King. Sinabi naman ng Queen sa fruit na ngayon, bumalik na raw ito sa tahanan niya. At iniabot niya ito kay Zadkiel. Ngunit maririnig ang isang boses na nagsasabing Embildan. Na siya namang ikinagulat ng Demon King. Kya, sambit uli ng boses, tumawa, at samambit uli ng kya. At sinabi uli ng boses sa Demon King na magkita raw silang muli. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na paano raw ito naging posible. Ang susunod na Heavenly King, na hindi pa pinapanganak, alam na raw nito ang pangalan niya. Makikita namang niyayakap ito ni Zadkiel at ilang sandali pa ay nagkatinginan sila ni Sedna. At umalis na sila. Napangiti naman si Sedna at nagsabing mukhang naging maayos daw ang lahat, hindi raw ba? At makikitang nakatingala pa rin ang Demon King. Lajir, tawag naman ni Sedna sa Demon King at napatanong naman ang Demon King kung ano raw ba ito. Hinawakan naman ni Sedna ang coat ng Demon King at nagtanong kung ayos lang daw ba ito, gusto raw ba nitong ihil niya ito. Ngunit sumagot lang ang Demon King na ayos lang daw. Mababasag niya raw ang kanyang bell pag ginawa niya yon. At naalala niya ang sinabi ng future Heavenly King na magkita silang muli. Ngunit nagsalita uli si Sedna at nagsabing namumutla raw ang mukha ni Lajir kaya gagamitin niya na raw ang kanyang, kaya napasigaw na ang Demon King at nagsabing ayos lang daw siya. Lumapit naman si Tai sa Demon King at nagsabing ito raw talaga ay namumutla. Ayos lang daw ba ito? Inakbayan naman ng Demon King si Tai at Bamulong kung nakarinig na raw ba ito tungkol sa isang Demon's Egg o Angel's Fruit na mayroong free will at nakakapagsalita na. Sumagot naman si Tai na hindi pa. Ang mga angels at demon daw ay isa lamang kumpol ng enerhiya bago pa man sila maipanganak. Kung kaya naman ang mga demon eggs daw ay namamatay kapag ito ay nag-hatch ng hindi natural. Tama. Sambit naman ng Demon King at nagsabing ganoon din daw sa mga angels. Sinabi naman ni Tai na bakit pa raw ba nagtatanong ang Demon King alam niya na naman daw pala ang tungkol dito. May naramdaman daw ba ito sa fruit ng susunod na Heavenly King? Oo, sambit naman ng Demon King at nagsabing kinausap daw siya nito. Ano? No way, sambit naman ni Tai sabay tawa. Sumagot naman ang Demon King na sinabi daw nito sa kanya na magkita silang muli at kilala daw nito ang pangalan niya. Sumagot naman si Tai na iyon daw ay imposible. Sinabi naman ng Demon King na umaasa rin daw siya na aksidente siyang nakatulog at panaginip niya lang iyon. Napatingala siya at napasabi sa kanyang isip na ang future na Heavenly King, ito raw ay isang nilalang na mas annoying pa kaysa sa kay Michaelus. Ilang sandali pa ay makikitang bumalik na sa paglalaro ang ibang mga fairies. Nagtanong naman ang Queen kung aalis na raw ba sila ngayon. Sumagot naman ang Demon King na kailangan niya pa rong mag-attend sa coronation ng Canas Empire. Makikita namang nag-vow ang Queen at ito ay nagpasalamat. Napatanong naman ang Demon King kung ano raw ba ang naitulong niya. Sinabi naman ng Queen na nahihiya raw siya ngunit, nalaman niya raw kung ano ang gagawin dahil kay Lajir. Upang maprotektahan daw ang lahat, kailangang alam daw ng isang leader kung kailan siya dapat matatakot. At tinawag niya si Rin at Ron. At sinabi niya sa Demon King na dalhin niya raw ang mga batang ito. Napasabi naman ang King na hindi raw ba't biglaan naman ang deal na ito. Sinabi naman ng Queen na ituring na lang daw nila itong experience para sa mga bata. Sila rong mga Earth Fairies ay namumuhay ng mapayapa dahil sa alliance nila sa Canas Empire. Ngunit upang patuloy daw silang mag-advance, hindi raw maaaring wala silang gawin. Kung kaya naman gusto niya rong makita ng mga batang ito ang buong mundo. Sumagot naman ang Demon King na iyon daw ay isang magandang excuse. At napasabi ang Demon King sa kanyang isip na dahil sa sila raw ay nakatanggap ng support mula sa Canas Empire, hindi raw maaaring basta-basta na lang sila na magbigay ng assistance sa ibang mga bansa. Kung kaya naman ginagamit daw ng Queen ang excuse na experience upang mabigyan siya ng assistance.
Okay, sambit naman ng Demon King at nagsabing kung ganoon kakalimutan niya na raw ang pagtangka nitong pag-fuck up sa kanya sa pamamagitan ng pagbigay nito sa kanya ng itlog na yon kanina. At nagpasalamat din ang Queen dito. Sinabi naman ng Demon King na bukod pa doon, napansin niya raw kanina, ang mga mata daw nito, may problema daw ba dito? Sumagot naman ang Queen na wala, ayos lang daw ang mga mata niya. Kung ganon, bakit palagi mo itong ipinipikit, tanong naman ng Demon King. Sumagot naman ang Queen na iyon daw ay dahil sa nagiging bato raw ang sino mang tumitig o mapatitig sa kanyang mata. Proud namang sinabi ng dalawa na ito raw ay isang special ability na tanging ang Queen lang nila ang nagtataglay. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na so iyon daw pala ang dahilan kung bakit mayroong napakaraming mga statwa rito. Sinabi naman ng Queen na magmula raw nung siya ay naging Queen, hindi niya na raw binuksan ang mata niya. Kung ano ang kulay ng langit, ni hindi niya na nga raw maalala kung ano ang itsura ng kanyang mga anak. At nakalimutan niya na rin daw kung gaano kaganda ang dagat. Sinabi naman ng Demon King na kung ganoon pumunta raw sila doon. Ano? Sambit naman ng Queen. Gusto mong makita ang karagatan, hindi ba? Sagot naman ng Demon King at nagsabing kung ganoon pumunta raw sila doon upang makita niya ito, ano raw ba ang problema doon. Ngunit, sambit naman ng Queen at nagsabing kung aksidente niya rong mabuksan ang mata niya siguradong magiging bato raw ang mga inosenteng mga tao. Ngunit sumagot lang ang Demon King na wag daw itong masyadong mag-alala. Kailan pa raw ba ito magsisimulang mabuhay para sa sarili niya? Napaisip naman ang Queen nang marinig ito. At sinabi ng Queen na ngunit magagawa niya raw ba talaga yon sa kabila ng katotohanang siya ay isang Queen? Oo, sambit naman ng Demon King at nagsabing binibigyan niya raw ito ng permission. Kaya maghanda na raw itong pumunta sa labas. At sinabi naman ni Sedna na pumunta daw sila doon ng sama-sama. Ano? Sambit naman ng Queen. Sinabi naman ng Demon King na pinapahintulutan niya raw ito. Hindi raw ba't gusto nitong makita ang labas, at gusto niya ring makita ang karagatan, hindi raw ba? At tinanong ng Demon King ang mga fairies kung may nag-o-object daw ba sa kanila sa idea na lalabas ang kanilang Queen. Kung mayroon daw papaloin niya raw ang puwet nito. Napahawak naman ang isa sa kanyang puwet at nagulantang naman ang tatlo. Sinabi naman ng Demon King na alright, maaari na silang umalis, hindi raw ba? Napasabi naman ang Queen na ito raw talaga ay napaka-strange. At, lumipat ang eksena sa isang lugar kung saan makikita ang bughaw na karagatan. At dito ay maririnig ang boses ng Demon King na tinatanong ang Queen kung handa na raw ba ito. At sumagot naman ang Queen ng oo. Ngunit satisfied na raw siya na makapunta lang dito sa labas. Ngunit sumagot lang ang Demon King na hindi raw iyon ang point ng pagpunta nila rito. Ang wish daw nito ay hindi upang makalabas lang. Isinarado daw nito ang kanyang mga mata sa loob ng 500 taon para sa kanyang lahi. Kaya bilang ruler, deserve niya raw ang karapatang ito. Kung kaya buksan niya raw ng dahan-dahan ang kanyang mga mata. At ito na nga ang ginawa ng Queen. At makikitang tuluyan niya nang binuksan ang kanyang mga mata at siya ay nabighani sa kanyang nakita. At makikitang napaiyak ang Queen. Nagtanong naman ang Demon King kung kamusta raw ba, masaya ito at nakinig ito sa kanya, hindi raw ba? At sumagot naman ng oo ang Queen. Napatingin siya sa Demon King, at nagkatitigan sila. Napasabi naman ang Queen sa kanyang isip na nagpang-abot daw ang mga mata nila. Kaya napasigaw siya ng hindi, napaupo, at tinakpan ang kanyang mata. Nagtanong naman ang Demon King kung ano raw ba ang ginagawa nito na siya namang ipinagtaka ng Queen. Sinabi uli ng Demon King na ano raw ba ang binabalak nitong gawin at makikitang hindi makapaniwala ang Queen dito at napasigaw ng paano. Nagtanong naman ang Demon King kung iniisip daw ba nito na magiging statwa siya. Paano raw yun mangyayari, siya raw ang dem, ang ibig niya rong sabihin nakatanggap siya ng blessing ng Ocean God kung kaya hindi siya maaapektuhan sa curse nito. Makikita namang tila nabunutan ng tinak ang Queen dito.
Sinabi naman ng Demon King na ngayon ay natupad na ang hiling niya, hindi raw ba? Oo, sambit naman ng Queen at nagsabing grateful daw siya rito. Kaya paano niya raw ba ito mababayaran? Sinabi naman ng Demon King na hindi niya lang ito sinasabi upang maging polite, hindi raw ba? Sumagot naman ang Queen na hindi raw nakakalimutan ng mga fairies ang mga savior nila. O talaga? Sambit naman ng Demon King at nagsabing hindi niya naman daw binabalak na isama sa deal yung pagpadala niya sa mga batang fairies, hindi raw ba? Sumagot naman ang Queen na ang wish niya raw sa pagbukas sa mata niya ay iba doon. Tinawag niyang Ladger ang Demon King at nagsabing kapag dumating daw ang oras na kakailanganin nito ang tulong niya hindi raw siya mag-aatubiling tulungan ito. Alright, sambit naman ng Demon King at nagsabing kung totoo raw ang sinasabi niya mag-sign daw ito rito sabay abot ng libro. Napatanong naman ang Queen kung ano raw ba ito. Sumagot naman ang King na ang libro daw na ito ay naglalaman ng mga sign ng mga nilalang na nagkaroon ng vow sa kanya. May habit daw kasi siya na gawing concrete ang ganoong mga bagay. Hindi raw siya makikialam sa problema niya sa mga angels dahil magpapalala lang daw sa sitwasyon ang presence niya. Kaya ang pag-sign niya raw dito ay tila isang contract na kapakipakinabang para sa kanilang dalawa. Napasabi naman ang Queen sa kanyang isip na hindi raw nagsisinungaling si Ladger na check niya na raw ito sa kanyang Eye of Truth. At makikitang nag-sign na ang Queen, at naglagay din siya ng kanyang fingerprint. At ibinalik niya na ito sa Demon King. Sinabi naman ng Demon King na kung kakailanganin daw nito ang tulong niya, contact lang daw siya nito sa pamamagitan ng kambal. Sasagutin niya raw ang tawag nito. At ang libro daw na ito ay ang tanda ng kanilang promise. At lumipat ang eksena sa Canaan, ang capital ng Canaz. Mapapansin ang magagandang mga architectural buildings, magarang karwahe, masasayang mga tao, at ang napakagandang Imperial Palace ng Canaz. At makikitang napatitig si Sedna rito at napawaw. Napakalaki daw nito. At sinabi niya kay Ladger na ang lugar daw na ito ay napaka-amazing. Sinabi naman ni Rin kay Ron na napakarami rong tao at sinabi naman ni Ron na ang lugar daw na ito ay nakakamangha. Ilang sandali pa ay tinawag ni Tai ang dalawa. At sinabi niyang ang lugar daw na ito ay isang complex area kaya mag-ingat daw sila na hindi sila maiwan. At sumang-ayon naman ang dalawa. At napasabi si Tai sa kanyang isip na hindi raw inutos sa kanya ng master niya na pangalagaan ang dalawang ito, ngunit, ang mga Earth Fairies daw ay punong-puno ng curiosity. Kaya sino raw ba ang nakakaalam kung anong trouble ang masasangkutan ng mga ito? At makikitang nagulantang siya nang makitang tumawid ang Demon King at nagsabing ito raw ay ang kalsada. Naiinis namang sumagot ang Demon King na alam niya raw. Mas mabilis raw siya na makakapunta sa kabilang dako kung dito siya dadaan. Ngunit sumigaw si Tai ng hindi, kailangang sa sidewalk daw sila dumaan. Tama siya, Your Highness. Sambit naman ni Huayon at nagsabing kailangang mag-ingat daw sila at sumunod sa mga rules, lalong-lalo na sa isang foreign na lugar. Ngunit sumagot lang ang Demon King na napakaingay daw nila. Madali lang naman dong wasakin ang mga karwahe na susubok na banggain siya. Sa kabilang dako naman ay makikitang nabaling ang atensyon ng dalawa sa mga alahas na nakadisplay sa isang shop. At paglingon nila ay nagulantang sila nang makitang nakatawid na ang iba. Kaya dali-dali silang sumunod, ngunit nagulantang sila nang makikitang mababangga na sila ng karwahe. Buti na lang at agad na napahinto ang mga kabayo. Bumukas ang pinto ng karwahe, at sumigaw naman ang isang lalaki kung ano raw ba ang nangyayari. Ngunit, nagulat siya nang makita niya ang dalawa. Fairies, bakit may mga Earth Fairies daw dito? Ang mga ito raw ay mina-manage ng Imperial Family at lumalabas lang kapag may eco-construct na building. At paglingon ng dalawa sa kinaroroonan ng mga kasama nila hindi na nila nakita ang mga ito at mukhang tuluyan na silang naiwanan ng mga yon. Lumapit naman ang lalaki at nagsabing mukhang naliligaw daw sila. Ang pangalan niya raw ay Knock Batchman. Kung sasabihin daw nila sa kanya kung saan sila pupunta,
ihahatid niya raw sila doon. Talaga, sambit naman ng dalawa, bumaba, at sabay na nagsabing sila raw ay pupunta sa Kana's Imperial Palace. Napasabi naman si Nock Bachman sa kanyang isip na gaya daw ng inaasahan. Saan pa raw ba pupunta ang mga Earth Fairies na nasa ilalim ng proteksyon ng Imperial Family? Maaari daw siyang kumita ng napakalaking pera sa pamamagitan ng pagbenta sa mga ito, ngunit mas mabuti raw kung i-enslave niya na lang ang mga ito at ipabuild ng napakagarang villa para sa kanya. Kaya sinabi niya sa dalawa na alright, dadalhin niya raw sila sa Imperial Palace. Kaya sumakay na raw sila. Makikita namang natigilan ang dalawa. Nakakakita pala sila ng maitim na aura na nag-iimit mula kay Nock Bachman. Ang tao raw na ito ay suspicious, ito raw ay nagsisinungaling. Kaya sinabi ni Ron na hindi hahanapin daw nila si Lajir. Lajir? Ano yon? Sambit naman ni Nock Bachman at nagsabing hahanapin niya raw kung sino ang gusto nilang hanapin, kaya sumakay na raw sila. Makikita namang umatras ng bahagya ang dalawa at nagsabing aalis na raw sila. Ngunit biglang hinawakan ni Nock Bachman ang isa sa mga pakpak ni Ron at nagsabing tumigil daw ito. Napasigaw naman si Ron na masakit daw. Sinabi naman ni Nock Bachman na inignore daw ng mga ito ang kanyang goodwill, kaya kailangan daw nilang maparusahan. At kung sumunod lang daw sila sa kanya ng tahimik, hindi niya na raw sana, ngunit nagulantang siya nang makitang may paparating. At makikitang sinipa siya ng Demon King sa likod at makikita naman ang isang misteryosong lalaki na susuntukan siya sa katawan. At makikitang napangiti ang misteryosong lalaki habang makikita namang nanlaki ang mga mata ng dalawang kabayo at ng taong nagmamaneho ng karwahe habang nakatingin sa nangyayari. At makikitang bumagsak na si Nock Bachman. At nagkatinginan ang dalawa. Nagtanong naman ang Demon King kung sino raw ba ito. Nagtanong naman ang misteryosong lalaki kung kaibigan daw ba nito ang mga fairies na ito, sabay tawa. Mukhang hindi na raw pala necessary ang tulong niya. Patawad daw sa pakikialam, ngunit nakita niya raw kasing nasa trouble ang mga fairies. Napatingin naman ang Demon King sa mga peklat ng misteryosong lalaki at napasabi sa kanyang isip na mukhang naging napaka-reckless daw ng naging buhay ng taong ito. Ilang sandali pa ay makikitang tumayo na si Nock Bachman, makikita ang patong-patong na bukol niya sa ulo, at sumigaw na ang lakas naman daw ng loob nila na pagbuhatan ng kamay ang isang noble na katulad niya. Sino raw ba sila? Tinawag niyang basura ang dalawa at nagtanong kung kilala daw ba ng mga ito kung sino siya. Ano na ngayon, Mr. Fairy Nani? Sambit naman ng lalaki sa Demon King. Ngunit sumagot lang ang Demon King na sino raw ba ang tinatawag nito na Fairy Nani, gusto raw ba nitong mamatay? Sinabi naman ng lalaki na dahil sa ito raw ay isang lalaking nani, kaya tatawagan niya raw itong Manny, sabay tawa ng todo. Napatanong naman ang Demon King sa kanyang isip kung sino raw ba ang baliw na ito. Maya-maya pa ay dumating na ang mga guards at nagtanong kay Nock Bachman kung ano raw ba ang nangyayari dito. Sumagot naman si Nock Bachman na ang mga yon daw ay mga brutal criminals na nangahas na atakehin ang isang noble na tulad niya. Kaya ano pa raw ba ang tinatayo-tayo nila, arestuhin na raw nila ang mga yon. At makikitang tinutukan na ng sibat ng mga guards ang dalawa. Makikita naman ang pagkainis ni Ron sa nangyayari. Nagtanong naman ang lalaki sa Demon King kung ano na raw ba ang binabalak nitong gawin ngayon. Ngunit nagtanong lang ang Demon King kung ano raw ba ang ibig nitong sabihin. Sumagot naman ang lalaki na hindi raw ba't pinagbuhatan nito ng kamay ang isang noble dahil sa kaya niya itong ma-afford. Sumagot naman ang Demon King na hindi raw siya nanghihiram ng kapangyarihan ng iba. Malaki raw ang tiwala niya sa sarili niya. Napatawa naman ang lalaki at nagsabing gusto niya raw ito. Magkatulad daw sila. Ngunit sumagot lang ang Demon King na ito raw ang uunahin niya kapag hindi pa ito tumigil sa condescending na pagtawa niya. Sumagot naman ang lalaki na pinapalungkot daw siya nito. At nagsisimula na raw siyang magkaroon ng interest dito.
At ilang sandali pa ay makikitang binaling na ng dalawa ang atensyon nila sa mga guards. Sumigaw naman ang isang guard na tumigil na raw sila sa pag-resist at sumuko na ng mapayapa. Sumuko, sambit naman ng Demon King, tinitigan ang guard, at nagtanong kung siya raw ba ang sinasabihan nito. Medyo natigilan naman ang guard dito. At napauho ang lalaki. Ilang sandali pa ay sumigaw si Huayon ng Your Highness, sumugod, Your Highness, pagtataka ng guard, bumunot ng espada si Huayon, nag-slash, at makikitang nagkaputol-putol ang mga sandata ng mga guards. Nag-pause siya saglit, at sumigaw na i-withdraw daw nila ang kanilang mga sandata. Ang tao raw na ito ay ang Prince ng Jerleila. Prince ng Jerleila, sambit naman ng isang guard. At ilang sandali pa ay dumating na rin ang mga knights na inatas ang magprotekte kay Prince Lagil. Napasabi naman ang isang guard na ngayong naisip niya raw ang tungkol doon, hindi raw ba't ang Prince ng Jerleila ay mayroong rare na silver blue na buhok. Makikita naman ang pagkagulantang ni Nock Bachman sa kanyang mga narinig. Prince daw pala ng Jerleila ang taong ito. Ilang sandali pa ay naging peaceful na at kinausap ng Demon King ang dalawa.